Tanggap niya ang sabpina ng pisikal o prosecutor. Dito sa counter affidavit ay maaring mag-alibay ang nasasakdal na wala siyang kinalaman sa nangyari o kaya naman ay aminin niyang may namamagitan nga sa kanila ng biktima. Ngunit ito ay may consent naman dahil sa magnobyo sila o kung ano-ano pa mang depensa na pwedeng maisip ng akusado. Pwede rin itong samahan ng affidavits ng kanyang mga kaibigan o kamag-anakan na magpapatunay na wala talaga siyang kinalaman sa krimen o kaya ay may relasyon talaga sila ng biktima. As always, kailangan subscribe and sworn to ang mga affidavits na ito ng akusado at ng kanyang testigo. Ano naman po ang susunod na hakbang matapos makapag-file ang biktima ng kanyang affidavit o complaint? At matapos itong barahin ng akusado sa pamamagitan ng kanyang counter affidavit. Mayroon po ulit 10 araw ang piskal o prosecutor upang mapagnilayan kung magpa-file na ba siya ng information sa korte o talagang walang merit ang kaso at kailangan na itong i-dismiss. Kung nalalabuan pa ang piskal o prosecutor sa mga nakasaad na affidavits at counter affidavits, ay pwede siyang mag-set ng hearing within 10 days mula nang matanggap niya ang counter affidavits. At itong hearing ay kailangang matapos within 5 days. Ayon po sa rules of court, ang information ay kailangang in the name of the people of the Philippines. Importante po na nakasaad sa impormasyon, gayon din sa complaint ng biktima, ang buong pangalan ng nasasakdal, ang designation ng offense ayon sa batas, ang acts or omissions that constitutes the crime of rape, qualifying or aggravating circumstances kung mayroon man, ang buong pangalan ni baby girl bilang biktima, at ang petsa at lugar kung saan at kailan naganap ang krimen. Importante po na nakasaad sa complaint at information ang manner of committing the crime dahil sa ating pong batas ay maaring i-commit ang rape by force and intimidation o habang walang malay ang biktima o kaya ay wala siya sarili niyang katinuan o yung tinatawag na demented. Kailangan din pong lagdaan ng piskal o prosecutor ang information. Hindi na po kailangan ang pirma ni baby girl sa information. Importante lang na i-attach ang affidavit o complaint ni baby girl sa naturang information. Para po sa inyong kaalaman, ang krimen ng rape o panggagahasa ay hindi lamang po iyong pagpasok ng birdie ng rapist doon sa genitalia ng babae. Mayroon din pong rape kung sa pilitang ipinasok ng rapist ang kanyang batotoy sa bibig o anal orifice ng kanyang biktima. Gayon din kung nagpasok siya ng iba pang instrumento sa genitalia o anal orifice ng kawawang biktima. Tunay nga pong kahabag-habag at wala na yatang mas malas pa sa isang rape victim. Ano po? Anumang panandaliang aliw ang dulot ng panggagahasa, gaya ng kahalayang sinapit ni baby girl sa kanyang teacher na si Mr. Hentay, maaring ang katumbas nito ay buhay mismo ng taong nanggahasa. Kung ang rape ay naisakatuparan under any of the following circumstances. Kung ang biktima ay below 18 years of age at ang rapist ay ang kanyang magulang, ascendant, step-parent, guardian, relative by consanguinity or affinity within the third civil degree o live-in partner ng magulang ng biktima. Kung ang biktima ay nasa custody ng police or military authorities nang maganap ang rape. Ikatlo, kung ang panggagahasa ay ginawa sa harap mismo ng asawa ng biktima o sa harap ng kanyang anak or other relatives within the third degree of consanguinity. Kung ang biktima ay isang madre o pari o alagad ng simbahan o kaya ay isang musmos na below 7 years of age. Kung alam ng rapist na siya pala ay may AIDS. Pang-anim, kung ang rapist ay miyembro ng AFP o PNP o kahit anong law enforcement agency. Kung ang rape ay nagdulot sa biktima ng permanent physical mutilation. Kaya nga po, sa mga mahihilig dyan, sana po ay magsilbi itong babala sa inyo. Mag-isip-isip muna kayo bago isakatuparan ng inyong maiitim na balakin at makamundong pagnanasa. Dahil hindi po natutulog ang batas.
At para naman po sa mga biktimang tulad ni Baby Girl, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tandaan, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Ang